Patuloy na nalulubog si Vice President Sara Duterte sa mga kapalpakan na ginawa niya nung siya po ay Secretary pa ng Department of Education. Akala ba natin nung umalis siya, sinasabi nila na napakadami daw niyang achievements nung nasa DepEd pa siya. Pero bakit ang dami pong lumalabas ngayon na mga kapalpakan under ni Vice President Sara Duterte? In random order, magbabasa po tayo ng ilan sa mga palpak na naglalabasan sa pamumuno ni Sara Duterte. Una po rito, COA flags DepEd over lapses in 5.6 billion school-based feeding program in 2023. The Commission on Audit has flagged the Department of Education over lapses in its 5.69 billion pesos school-based feeding program in 2023, with reports of delays and non-delivery of nutritious food products and pasteurized milk in several regions. Worse, some schools' division office even complained that there were insects found inside the Nutribans they received, while other food items were either rotten, unripe, or crushed. Sabi po ng COA. Galing pa rin sa COA, batay sa ulat ng Commission on Audit noong 2023, hindi naabot ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ang mga target sa pagtatayo at pagkukumpuni ng mga silid-aralan. Ito po yung score sheet ng classrooms, schools na naitayo nung panahon ni DepEd Secretary Sara. Ang target for 2023, 6,379 new classrooms. Ang natapos lang, 192. Target na 7,550 na classroom repairs. Ang nakumpleto lang ay 208. At ang target na last smile schools na 88, ang nakumpleto lang ay 3. Sa isang press release naman ng House of Representatives ngayong September 3, DepEd faces scrutiny over unused learning tools funds during VP Sara Duterte's leadership. Pahayag naman ng Department of Education's Finance Unit, DepEd in the dark on how VP Sara spent confidential funds. The Department of Education's Finance Unit is not aware of how Vice President Sara Duterte spent the department's 112.5 million pesos in confidential funds in 2023. DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla told the House Appropriations Committee that the Finance Department was not involved in the process of utilization and liquidation of the secret fund. Ito naman galing sa bagong DepEd Secretary na si Sani Angara. Angara nagulat sa mga laptop, libro at iba pang gamit ng DepEd na 4 na taon nang nakatenga sa bodega. Ikinagulat ni Department of Education Secretary Sani Angara na may mga gamit na katulad ng mga laptop at mga libro na 4 na taon nang nakatenga sa bodega ng kagawaran. Sa paghimay ng House Appropriations Committee sa hinihinging 793 bilyong pisong budget ng DepEd para sa 2025, sinabi ni Angara na nasa 1.5 million na items ng mga kagamitan at kasangkapan na kinabibilangan ng mga laptop at mga libro ang nasa kanilang mga bodega mula pa noong 2020. Okay, sasabihin po ng iba, 2020 yan. Hindi pa si Sara Duterte ang DepEd Secretary. Kaya lang, nung time na yan, ang presidente po ay si Rodrigo Duterte. And I believe, correct me if I'm wrong, appointee po ni Rodrigo Duterte yung DepEd Secretary dati. If I'm not mistaken, siya po ba si Briones? And pagpalagay na natin na hindi pa sakop ni Sara Duterte ang pagiging DepEd noong 2020, bakit hindi niya nakita itong mga kagamitan at kasangkapan na nakaimbak sa bodega? Bakit itong bagong upong DepEd Secretary na si Sani Angara ay nakita niya? So, ibig sabihin, ano ang ginawa ni Sara Duterte nung siya ang nakaupong DepEd Secretary? Hindi ba niya nakita itong mga kagamitan na to?
Pagbabunyag nga ni Education Secretary Sani Angara, nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years na pala yung mga gamit doon, referring sa DepEd warehouses. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. There are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses, laptops, books, furnitures. So we are doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales. So paanong nalaman ito ni Sani Angara nang hindi nalaman ni Sara Duterte? Sabi pa sa isang balita, House Budget Hearing, Sara Duterte's DepEd accused of rigged bidding for laptops. Representative Bongalon claims 1.6 billion pesos in savings were lost due to the supposed anomalous procurement of ICT materials in 2023. The House is now compelling DepEd to submit bidding documents that could jumpstart approval. Pero sa inuugali ni Sara Duterte, magawa kaya ng House na pagsumitihin ng mga bidding documents? Nasaan na yung mga taong nagsasabi na napakadaming nagawa ni Sara Duterte nung siya ay nakaupo pa bilang kalihim ng Department of Education? Maglabasan kayo mga Sara defenders. Ngayon nyo sabihin na sinungaling ang Commission on Audit. Ngayon nyo sabihin na sinisiraan lang si Sara Duterte. Pero amidst all of this, na mga lumalabas na mga kapalpakan ni Sara Duterte sa Department of Education, ito po ang masasabi ni Sara Duterte. There was no misuse of any funds. There is, however, an unending political attack by the Makabayan Romualdez Marcos alliance to mask the real problem of the country right now. This is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Dapat magtrabaho muna bago politika. Teka muna. Sino ba ang unang namulitika? At masasabi bang politika itong inilalabas ng Commission on Audit? Yung mga kapalpakan na nangyari nung ikaw ay DepEd Secretary? So pinalalabas mo na sinungaling ang Commission on Audit dahil sabi mo, there was no misuse of any funds. Tapos siyempre, para pagtakpan mo na naman ang iyong kapalpakan, magtuturo ka na naman ng ibang tao. Sabi mo, there is, however, an unending political attack by the Makabayan Romualdez Marcos alliance to mask the real problem of the country right now. Kung makapagsalita si Sara Duterte ng Makabayan Alliance daw with Marcos and Romualdez, di ba nung panahon ng tatay mo, sinubukan nyo din makipag-alyansa sa mga makakaliwa, sa Makabayan? O ito yung litrato, patunay. At ang sabi ni Sara Duterte, yun daw walang katapusan na political attack ay para pagtakpan ang totoong problema ng bansa. Pero hindi po ba mag-uumpisa pala yung kampanya ng 2022? Ano ang ginawa ni former President Rodrigo Duterte? Hindi ba political attack o ano-ano mga kasinungalingan ang inilabas niya? Yung drug addict at cocaine user, si BBM, bangag yung pa rin ang issue nyo hanggang ngayon. Pero lumalabas po ang katotohanan na kaya nyo pinipilit na bangag si BBM para pagtakpan yung mga expose ng mga resource persons sa Quadcom hearing na nag-uugnay sa pamilya Duterte led by former President Rodrigo Duterte bilang di umano ang siyang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas. So granted na si BBM ay cocaine user, ano naman ang panama nun? Kung totoong drug lord naman ang mga Dutertes, panay ang bintang ninyo kay BBM bilang drug user. Ngayon lumalabas itong mga expose ng mga resource persons. Bakit tahimik kayo? Bakit hindi nyo banatan si former president at i-compel nyo siya na maglabas ng katibayan na hindi totoo itong ibinibintang ng mga resource persons sa Quadcom? Hindi kayo makapagsalita, hindi nyo maipagtanggol. Samantalang kung makabanat kayo ng drug issue, kahit na alam na yung nasa polvoron video ay peke at hindi si Bongbong Marcos, pikit mata niyong ipinipilit sa taong bayan na si Bongbong Marcos yung nasa video. At sinabi pa ni Sara Duterte,
para daw pagtakpan ang totoong problema ng bansa ngayon. Pero para po sa akin, and I'm sure maraming mag-a-agree sa akin, na ang pinakamalaking problema ng bansa ngayon ay si Sara Duterte at ang kanyang ama at pamilyang Duterte. Hindi po makakagulo ang bansa kundi inumpisahan ng kampo ni Rodrigo Duterte. Kung noong umpisa pa lang kayo ay nakipag-isa sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, mas mabilis sana ang ating pag-unlad. Pero ang gusto ninyo ay magkagulo dahil gusto ninyo makabalik kayo sa pwesto at iupo nyo si Sara Duterte. At itong mga lumalabas na kapalpakan ni Sara Duterte, ito lang ang masasabi ni Sara Duterte, political attack? Ano ang kaugnayan ni Bongbong Marcos sa Commission on Audit? Ang pagkakaalam ko, ang Commission on Audit ay separate po at walang pakialam si President Bongbong Marcos dyan. Pero siyempre, pa-victim na naman si Sara Duterte at ito daw lahat na ito ay political attack. Hindi mo na makukuha sa pa-victim effect mo, sa paawa mo, Sara Duterte, ang karamihan ng taong bayan. Kayo-kayo na lang mga supporters ninyo ang nakikiisa sa'yo at naniniwala sa'yo. And I'm sure marami sa mga supporters mo ang bibitaw dahil nakita nila ang mga kasinungalingan na sinasabi mo. Nagkaroon tayo ng mga oposisyon, yung mga tunay na oposisyon, pero hindi ganyang katoxic tulad ng ginagawa ng Duterte clan. Na akala mo yung kanilang paghahari-harian sa Davao ay magagawa nila sa buong Pilipinas. Eh hindi na po kayo ang nakaupo sa pwesto. Weather lang yan. So kahit na anong pilit ninyo, kahit na ano pang ilabas nyong pa-victim or paninira, hindi ko magtatagumpay. So ito para sa akin, ang unang-unang problema ng bansa ay ang pamilya Duterte. At kahit na sabihin niya na ang problema daw ay ang kahirapan at ang gutom, mulat sa poll kahit na po sino ang naging presidente ng Pilipinas, problema po talaga ang kahirapan, ang gutom at ang taas ng bilihin. Huwag niyong isi-single out itong administrasyon ni President Bongbong Marcos. E di sana, nung panahon ni Cory hanggang panahon ni Rodrigo Duterte ay hindi tumaas ang presyo ng bilihin. Maniniwala pa kami sa inyo. Hindi na po uubra yung mga pa-victim ninyo. So ito mga bagong lumalabas na mga kapalpakan ni Sara Duterte, kailangan niya pong sagutin ito. Ito kaya ang mga dahilan kung bakit sinubukan harangin ni Sara Duterte ang paglabas ng COA report sa Kongreso? Kailangan pa ba nating sagutin yan? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.